desire that we will all grow together. Ang ganda nun. Walang iwanan. No? Lahat tayo, we need to grow together. We praise the Lord for that. Amen. Gusto natin pala i-welcome ang Paris. Welcome po. Ayan. Praise God. By the way, kahapon, we visited Sister Napiton kasi yung kanyang mother po ay namatay. Some of the women visited her doon sa Caloocan. So wala yung pamilya na yun. Praise God. Okay, I would like to have an announcement. Dito po nakalista yung mga mission pledges natin, no? Mga mission pledges natin. At dito yung mga record nyo. Hindi ko alam kung ito ba ay monthly o paano. But I just want to update you na ang total pledges for year. Ito lang yung hindi pa yata, ewan ko kung ito ba ay na ni Sister Merle, kung monthly ba ito or whatever. Basta, tinotal lang niya po yung amount ng pera na nilagay natin by faith kasi missions. If you remember, tayo pa ay nagbibigay sa missions. Ano po ba yung pera natin sa missions? Ito po ay para sa mga daughter churches natin. Nagbibigay tayo sa mga, kung meron tayong mga daughter churches. And in fact, ang Living Word po, malaki ang ating sinusuportahan. Marami tayong churches na sinusuportahan. And we praise the Lord. Ang total amount po natin ay 8,700. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So, 8,700. In fact, kaya pa natin maging 10,000 yun eh. Sa dami natin, di ba? So, we will pray na itong mga pledges natin, maabot natin ito. Hindi ko lang panalaman kung ito ba ay nakalagay dito monthly ba o paano ba, once lang ang bigay. I think this is monthly. We will pray na maabot natin ito and we can give more para sa gawain ng Panginoon. Because right now, we are praying that Tagaytay will be open. No? Ang Tagaytay City, no? Karoon tayo ng gawain doon. Praise the Lord. Okay, si Pastor po, by the way, na-announce din po ni Pastor na today will be our yung launching natin ng songbook natin. Ano? Dito ba hingi nga ng yung maliit? Yan. Praise God. No? Yung ating songbook po, ito po ay ano lang to, iba no, parang ganito. Sing unto the Lord. Launching ng libro ng Living Word. At dapat po today ay 100 pesos. This is being sold at 150. Pero sa launching po natin ay 100 lang. At dyan na po yung libro. Gusto lang po kasi ni Pastor na andito siya sa launching. So, if you want to avail of the 100 pesos, get as many as you want sa 100 pesos. Kasi sa ibang, dinala niya po ang ibang mga songbook sa Bisaya, sa Cebu, noong isang araw. And ang dami pong kumuha, and we praise the Lord for that. Yan po ay ating Living Word. Amen. At ang maganda lang po, hindi po yung malaki po dito. Yung malaki dito, hindi lang niya ipadala. So, ang kagandahan po sa mga songs na yon ay compilation po yon, and it's 400 plus na mga songs. Merong luma, merong bago, at merong Tagalog. Yan po ang kagandahan doon. So yun po, no? We praise the Lord for what the Lord is doing. At sabi ni Pastor, ang sunod niyang gawin ay yung mga probinsya na mga kanta. Mga Bisaya, halo-halo. Ayan, praise God. Pastor po ay, baka magtanong kayo, Pastora, saan si Pastor? Wow, talagang Wednesday ay up to Friday, si Pastor po ay nasa Cebu because of the national leadership meeting ng lahat ng leaders ng Foursquare all over the Philippines. At kahapon po ay kailangan siya pumunta ng Dagupan City. Siya po ang preacher doon, 2 services. Sabi niya, pag-pray mo ako, may trangkaso ako dahil sobrang pagod, no? But he's preaching right now, 7 o'clock saka 10 o'clock. No? Nasa kalagitnaan na yung preaching niya. Kaya ako muna dito. Praise God. You know, I pray that God will anoint our ears and our hearts to listen to His word today. Are you ready to receive the word of God? Amen. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mong narito today to listen to your word, O God.
Lord, we know that you have something, Lord, in store for each and everyone. Lord, as we will read your word, oh God, idadissect namin ang iyong salita. We pray, and I pray in the name of Jesus, that you will touch our hearts, that you will touch, oh God, our ears. God, that we will have a listening ear, oh God, and that we will have a responsive heart sa iyong salita ngayong umaga, Panginoon. And I know, Lord, na meron kang gagawin sa bawat isa sa amin as we listen to your word, oh God. Holy Spirit, thank you sa iyong ministry dito sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po, Panginoon. Merong himala na mangyayari because nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. And Lord, today as we listen to your word, oh God, ano man, Panginoon, ang madaladalahan ng iyong mga anak, ano man, Panginoon, ang mga struggles namin, nothing is impossible with you, oh God. Lord, alam namin na meron kang gagawin sa umaga ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpak po sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. You know what? Gustong-gusto ko talaga itong 2 Kings, chapter 4. And ang topic ko po ngayon ay the man of God and the Shunammite woman. Praise God. Shunammite. Okay, Shunammite. Yan. The man of God and the Shunammite woman. 2 Kings chapter 4. You know, while I was reading this story, talagang umiiyak po ako. Grabe. Aywan, dahil siguro iyakin lang ako. Pero, when I read the Word of God, hindi naman ako naiyak palagi. Pero talagang grabe. Nakikita ko lang yung ng Panginoon, pag-ilos ng Panginoon. So, open your Bibles sa 2 Kings chapter 4. Shunammite. Okay. Yan. Okay. Shunammite. Amen. Galing siya. So, ano ba ang Shunammite woman? Siya ay inhabitant of Shunem. 2 Kings chapter 4. Verses 8 to 37. Alam niyo po, ang ganda ito. 2 Kings chapter 4 verses 8 hanggang 37. Medyo mahaba. Pero natutuwa lang po ako sa buhay ni Elisha. Dahil sa buhay niya, ang daming himala. Kaya pag binasa niyo ang 2 Kings, ito tuloy-tuloy niyo na yun kasi ang daming mga himala ang nangyayari sa kanyang ministry. Okay, so, the man of God and the Shunammite woman. Number 1 is, the Shunammite woman opened her house to the man of God. Praise God. Sana si Kuya Pao, bigyan mo nga ako ng dito, ng upuan. Did you open your Bibles now? Praise God. Ayan, meron akong kaunting mabilis lang na drama. Ayan, praise God. Dilapit natin ang kaunting. Ayun. Praise God. Hindi nyo makita dyan sa likod. Praise the Lord. Basahin po natin ang chapter 4, verse 8. Okay. Basahin ko po sa Tagalog kasi nga, andito naman yung English. Kaya, gusto nyo ng Tagalog? Ako sa English, ako sa Tagalog. Okay, sundan niyo po ako. Minsan, si Eliseo nagpunta sa Shunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa na titiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Okay? Tatawagan ko si Brother Jester. Brother Jester, ibalik mo, sister, ayan. Lalakad yung man of God. Lalakad siya lalakad siya dyan. Bagay ba? Babalik siya sa akin kasi pwede kang umikot, Brother Chester, bago babalik ka sa akin. Bagay ba kay Brother Chester? Ngayon ko lang siya sinabihan. Si Brother Chester. Ngayon ko lang siya sinabihan. Hindi naman siya tumanggi. Lingkod ng Diyos, halika.
Kumain ka muna. Lingkod ng Diyos, kumain ka muna. Meron pagkain dito. Malayong lugar pa. Sige po, kumain muna kayo. Upo muna po kayo. Lingkod ng Diyos. Okay lang ba? Diyan ka na lang sa bawah. Dito ka na lang. Nakain mo na siya. Kuha ka na lang ng kaunti. Balik mo. Masarap. Thank you po. Ayan. Ayan. Ako'y pinagpala ngayong araw na ito. Ayan po. So makikita nyo dito, no? One day Elisha went to Shunem, and the well-to-do woman was there, who urged him to stay for a meal. Talagang inaano niya. Nakikita niya kasi itong man of God. Lagi niya nakikita naglalakad. Pero sa kanya lang yun, no? Lagi naglalakad. Kaya nung makikita niya, sabi niya, talagang na-touch yung kanyang puso. Kaya sabi niya, man of God, halika, dumaan ka muna dito, kumain ka. Ano siya? Mayaman siya. You see? Ang sabi ng Bible, a well-to-do woman. A well-to-do. Mayaman siyang babae. Mayaman siya. Pero nung makita niya yung naglalakad na lingkod ng Diyos, walang nagsabi eh. Pero na-discern niya, naramdaman niya na siya isang man of God. Hindi niya kilala, pero laging nagdadaan doon. Kaya sabi niya, man of God, halika, kumain ka. Siyempre, sabi ni Jessica, ako? Mayaman, di ba? Parang hesitant siya kasi mayaman yun. Oh, never niyang inisip na may mag-invite sa kanya para kumain. Pero insistent, persistent itong mayamang babae. Sabi niya, halika, kumain ka muna. Dahil masyadong persistent sa insistent itong babae ito, kaya napakain siya. Pero alam niyo, napakaganda. No? A well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal, pagkain. So whenever he came by, he stopped there to eat. Tuwing dadaan siya doon, lagi siya nakikita ng mayamang babae ito. Sabi niya, man of God, halika, kumain ka. Itong babaeng mayaman, meron siyang laging pagkain para sa isang lingkod ng Diyos. Amen. Lagi tuwing dadaan siya. And not only that, my brothers and sisters, alam nyo, hindi lamang sapat na pinakain niya ng lingkod ng Diyos. Subalit nag-isip itong babae, sabi niya sa kanyang asawa, ang ganda, she said to her husband, I know that this man who overcomes our way is a holy man of God. Sinabi niya sa kanyang asawa, hindi ko alam kung saan yung asawa niya, pero itong babae ito, tuwing nakikita niya itong man of God, ang sabi niya, alam ko na ang lalaki ito na palaging dumadaan sa atin is a holy man of God. Praise God. So, itong sabi niya, nung sinabi niya yon, sabi niya, sabi niya sa kanyang asawa, man of God siya. Sabi niya, let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. Alam niyo, ang ganda. Unang-una, yung kanyang puso, yung nagkaroon ng burden, nagkaroon ng, alam niyo kasi, parang tingin ko sa kanya, Pilipino eh. Kasi ang mga Pilipino daw hospitable. Kahit hindi mo siya kilala, kung lagi mo siya nakikita na dumadaan, meron ibang spirit sa kanya na siya talaga isang lingkod ng Diyos. Kung kaya nga, nung makita niya talaga yun, sabi nila, ito ang nangyari, ano? So, pinakain niya. Nag-respond naman yung taong pinakain. At pagkatapos, hindi lang yun. Kundi nung pinakain niya, sinabihan ba niya, after talking to the husband, sabi niya, asawa ko, alam mo, maganda talaga. Kasi lagi mo siyang nakikitang dumadaan. Alam mo, maganda talaga. Pagawa natin siya ng isang small room doon sa itaas. Ayan, no? She said to her husband, balik Kate, no? She said to her husband, ayan, I know that this man who overcomes our way is a holy man of God. Sabi niya, siya ay naka-Diyos. Lagi siyang naglalakad. Nakikita ko siya pawis na pawis. Parang lagi siyang pagod. Kaya nagkaroon siya ng burden. Sabi niya, pwede
ba? Sabi niya, gawa natin siya ng room doon sa itaas. Tapos lagyan natin siya ng table. Kompleto, ha? Ano ang tawag dyan ay isang kondo na kompleto na lahat? Yes. Fully furnished. Hallelujah. Pwede ba sabi niya? Ha? Asawa ko, dear naman, Dad. Gawa natin siya ng small room doon sa taas. Tapos, fully furnished. Lagyan natin siya ng bed. Lagyan natin siya ng table, chair, and a lamp for him. Then, he can stay there whenever he comes to us. Alam nyo, hindi lang sapat na mapakain niya yung lingkod ng Diyos. Kundi sabi niya, gusto ko bigyan natin siya ng mapapagpahingahan. Okay, in-ex natin kahit na ano na lang to, no? So, napakaganda. One day, when Elisha came, he went up to his room and lay down there. Isang araw, dumaan ulit ang man of God. Sabi niya, man of God, halika, kumain ka ulit. Man of God, Brother Jester, come. Halika dito. Praise God. Amen. On the spot siya, Brother Jester, man of God. Ewan ko bakit siya madalingan. Kumain ka. May natira pa noong kumain ka. Praise God, kumain ka. No? At amen, kainin mo ito. Ay, Brother Jester, ibaon mo na itong pagkain. Alam mo ba, Brad? Nagpatayo kami, makinig ka. Alam mo, nag-usap kami ng asawa ko. Pinagpatayuan ka namin ng room sa taas. Kompleto doon. Merong kama, merong table, merong ilaw. At kung ikaw ay napapagod, anytime pwede kang dumaan at magpahinga ka doon. Ganun yan. Thank you. Amen, no? So, ganun po ang nangyari. Na every time na dadali itong man of God, hindi na siya, yung babae na yun, oh, kikita na lang niya, pupunta na doon ang man of God sa kanyang kondo, fully furnished, at doon siya pwede magpahinga. And you see what? Kung ano ang iyong tinanim, ay iyong aanihin. What you sow, you will reap. Ano ang ginawa? Dahil itong man of God, binigyan siya ng pansin. Wala naman sa isip niya yun. Kasi mayaman itong babae, paano siya magkaroon ng ganong burden sa isang lingkod ng Diyos. Pero dahil mayaman siya, pwede nga siya magpatayo ng kwarto para sa isang lingkod ng Panginoon. At hindi lang yon, kung pinakain niya yon, pinahiga niya yon, I know na bago matulog yung man of God, meron din pagkain yon. So one time, umakyat ang man of God doon sa lugar na yon. Tapos, alam niya itong man of God, lagi siyang may alalay. Maganda yun eh. Meron kang Timothy, may alalay siya. Sabi niya kay Gehazi, call the Shunammite. So he called her, and she stood before him. Tawagin mo yung babae. Tapos, sabi sa kanya, tell her, you have gone to all this trouble. Sabi niya, nag-alala ka pa sa amin. Di ba? Nagpatayo ka pa ng ng bahay ko, di ba? Pera pa yon. Nagpatayo ka, tapos pinapakain mo pa ako. Ay, kung lagi na ako dito, lagi mo akong pakakainin. Talagang sobrang abala na yun. Sabi ng man of God kay Shunammite. Woman, sabi niya, Shunammite woman, ano ba ang pwede kong gawin sa iyo? Kapalit ng iyong ginawa sa akin. Can you speak on your behalf to the king or the commander of the army? Medyo kilala ako, Elisha, the prophet, kilala ako. Kaya kung anong gusto mo, pwede mong sabihin. And the woman said, she replied, I have a home among my own people. Sabi niya ganon, okay, what can be done for her? Elisha asked. Sabi niya, meron na ako, wala na akong kailangan, mayaman ako. Hindi ko na kailangan yung sa akin, yung mayor, hindi ko na kailangan. Sabi niya, I have a home for my own people. Kaya sabi ni Elisha, hindi siya mapakali. Sabi niya, may ginawa siya sa akin, yung ganda-ganda ng ginawa niya. Kailangan may kapalit. Hindi nagdemand ang babae. Pero si Elisha, siya ang gustong magbigay. Dahil hindi basta-basta yung ginawa sa kanya ng well-to-do, isang mayaman na babae. Alam niyo, nag-isip talaga siya, anong pwede natin itulong sa kanya?
At alam niyo itong si Gehazi siguro, habang nagpapahinga ang man of God, habang siya ay nagpapahinga, siguro nakikipag-usap itong si Gehazi. Nakikipag-chika doon sa babae. Tapos, ang sabi ni Gehazi, yung servant, well, she has no son, and her husband is old. Wala siyang anak, mayaman nga siya, pero wala naman siyang anak. Patanda na ang kanyang asawa. So, naisip na agad ni Elisha. Tapos sabi niya, call her, tawagin mo siya. Tawagin mo siya. Alam niyo, siyempre yung Pilipino, hindi kagad niya papasok, hindi katulad niya yun. No? Hindi siya pumasok agad doon. Kahit sabi nga dito, she called her and she stood on the doorway. Tingnan natin, ganda, no? At ito ang sinabi ni Elisha. Sabi niya, you will hold a son in your arms. Ibig sabihin, magkakaanak ka. Wala siyang anak. Hindi na siya na-expect na magkaanak pa. Bakit? Kasi matagal na, taon na ang binilang. Sabi niya, hindi na, imposible na. Parang si Sarah, no? Saka siya, hindi ko maliwala, no? Pero, hindi siya nagsabi ng kanyang pangangailangan. Diba? Itong babae, hindi niya sinabi. Wala siyang sinabi. Sabi niya, okay na ako. I have everything. I have my own, my own people sa lugar na ito. Okay na ako, kontento na ako. Sabi niya. Pero nakita ni Elisha. Pero ang ganda, alam niyo, sabi niya, you will hold a son in your arms. Sabi, no, my Lord. She objected. Don't mislead your servant, oh man of God. No, my Lord. Sabi, wag. Sabi niya, wag. Pero tingnan nyo. Tingnan natin kung ano nangyari. But the woman became pregnant. And the next year, about the same time, she gave birth to a son. Just as Elisha had told her. Naniwala din. Praise God. Nagkaroon siya. Bilis ng panahon. Nag-pregnant yung babae at nagkaroon siya ng anak. Alam nyo, napakaganda ito. Dahil yung need, yung pangangailangan ng babae, bagamat hindi siya nagsabi na discern ito ng man of God. Kaya kung ano yung gusto niya, talagang, no? Sabi ng babae, alam niyo, ang mga holy man of God, they can discern what is your need. Madi-discern nila yung need mo. Kaya sabi niya, next year, magkakaroon ka ng baby, you will hold him in your hands. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero hindi balik. So dito, makikita kaagad natin mga kapatid, na ang Shunammite woman, he opened her house to the man of God, at pagkatapos, so, ito makita natin, sino ba ang Shunammite woman? Siya ay isang well-to-do woman. Siya ay hospitable, no? Hospitable siya. Lagi niyang tuwing makikita niya ang lingkod ng Diyos, lagi niyang pinapakain. At hindi lamang pakainin, kundi pinagtayo niya ng matitirhan ng man of God para siya ay makapahinga. At pagkatapos makikita natin dito na itong tao ito, nakita din niya doon sa babae ito ang pangangailangan ng babae. Wow, sabihin mo may pera ka. Mabait asawa mo, everything, meron ka. Pero alam niyo ba na kahit meron ka lang lahat niya, may kulang pa rin sa iyo. Meron ka pa rin something in your heart na dinidesire. And minsan, ito yung mga sikreto natin na hindi natin masabi. Bakit? Kasi inaasam natin, pagkatapos hindi naman dumarating. Kaya, wag na lang. Pero nakita ng man of God, sabi niya, pagkakaroon ka ng anak. Kaya sabi niya, no! Wag na! Parang kung sabi na lang na, kung alam mo lang, ilang beses na ako nakunan. Joke. Parang, wag na, hindi ko na kailangan. Saka, mga reasons behind. Pero alam nyo, both ay talagang sinabi ng man of God, magkakaroon ka ng anak. So dito po makita natin na dahil sa pagtulong niya, gusto rin tumulong ng lingkod ng Panginoon sa kanya. So ang maganda dito po, ayan, nakakastay na ang man of God sa lugar na yon. And I can say that this is a ministry. Sabihin na natin, women's ministry. Women's ministry, diba? Ang mga kababaihan, talagang parang ang galing namin pag may bisita, andun, automatic, magkahanda ng pagkain, may iinom, ha? Ganyan ang mga bihira yata sa lalaki, ganon.
Sorry po, medyo. Pero most of the time talaga is the ladies na nagsiserve, no? Pag may bisita, yun talaga naka-ready na yung talagang magpapahanda. Kabaho yan. Siyempre, ang lalaki kasi sila mag-i-entertain sa bisita. Bago ang mga babae, sila ang maghahanda para sa bisita. Okay. Ano lang, so, andun yung women's ministry doon sa likod ng Panginoon. Okay, so dito na po tayo. So makita na natin, nagkaroon na ng baby itong Shunammite woman. Okay, sa pangalawa, inano ko dito, Shunammite woman receive what he needs. Hindi lang desire. Hindi lang desire ang kanyang natanggap, kundi yung kanyang need. Ano yung need niya? Magkaroon siya ng anak. Sister